Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. This midweek, ayon, midday of the week. Tama po ba? Basta Wednesday, hello po sa inyong lahat. Sa mga nanonood ngayong Wednesday, hello po. At kapag nahuli ka naman, Thursday mo na ito napanood, o di kaya Friday, di kaya Saturday, Sunday, o next Wednesday, okay lang din. Ayos lang naman din. Hello po, kumusta kayong lahat? Naway masaya tayong lahat, masaya ang ating mga puso. At ako naman ay masayang-masaya talaga dahil andito pa rin kayo at nadadagdagan tayo paunti-unti sa bawat araw na lumilipas. Unti-unting dumadami ang ating community. Maraming salamat po, lalong-lalo na doon sa mga nag-share ng ating kwento, sa mga nang-eengganyo ng kanilang mga kaibigan, kakilala, pati nakaaway para mag-subscribe sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa mga bago nating subscribers, nakakapanood lang, hello po, marami po tayong mga kwento na pwede nyo pong pagpilian. Maka 400 na po yatang kwento ang ating nai-upload dito. So pwedeng-pwede nyo na yang tignan at pwedeng-pwede nyo na yang basahin, pakinggan at saka imukbang araw-araw. Naku, bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, lalong-lalo na yung mga commenters or commentators natin. Commentators. Hello po, Jeneline Mendez, maraming salamat. Hello raw sa bebe niya na nasa work. Felicidad Mungkal, maraming salamat. Sabi niya, ang daming pabati, nakakainip. Huwag ka namang mainip. Ito lang po talaga ang paraan ko para makakapag-thank you sa lahat ng sumusuporta sa atin. Jessie B, thank you so much. Hello raw kay Francine. Monthsary nila ngayon, May 8. Happy Monthsary. G. Mercadejas, maraming salamat. Patricia Joanna Barreto, nakakakilig palang i-shoutout, Mama Mia. Sana kinilig ka ngayon. Gloria Hidalgo from Australia, maraming salamat. Tilay Vlog, pa-shoutout raw kay Estela Iklamado from Hong Kong. Hello naman sa ating mga OFWs dyan sa Hong Kong. Sa mga masisipag, masisigasig nating OFWs, maraming salamat sa inyong pakikinig. James Molina, maraming salamat sa iyo, Jameson and Jerome Vargas, Melvin and Gary Gutierrez, Ruel De Leon and Rex Vargas Jr., Saragosa and Joel Sale. Maraming thank you sa inyo. Ann Soto, syempre, si Ann naman talaga ay walang pinapalagpas sa ating mga kwento, lalo na ito si Chazi Chai. Bunso Barba, maraming salamat. Hello rin kay Emily Aceres from Singapore. SP Amor Gruyal, thank you so much sa iyo. Josephina, maraming salamat naman. Hello rin kay Princess Rizalyn Alaba from Kingdom of Saudi Arabia. Maraming thank you. Maisel Cambe, maraming salamat sa iyo. Edward Ray Odero, sabi niya, balo na raw siya. 2017 pa nung namatay ang kaniyang asawa. Nako, sino ba diyang mga balo na nandyan at saka mga single na gustong makipag-mingle? Hanapin nyo lang sa comment section itong si Sir Edward Ray Odero. JV Gaming, maraming salamat sa iyo. Mark Sumpay, hello po sa mga taga Danao City, Cebu, especially kay Jocelyn Bulatag. Maraming salamat. Jay Ranoy, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay Heidi and congratulations sa bunso niya. Nag-graduate na this May 30 sa senior high. Congratulations! At welcome po sa ating tunay na mundo. Charot ang tunay na mundo. Nora Escoto, maraming salamat. Hello rin kay Christina Season. Hello rin sa kay Cheng from Singapore. Maraming salamat sa iyo at sa palaging nakikinig sa atin na hindi naman talaga nagsasabi ng pangalan. Hello din. Jonalyn Rojas, hello sa iyo. Lizzie Locapa, Norberto Ried, tama po ba? Or June Reyes from Bulacan. Yun lang pala yung pangalan niya. Hello naman kay Annaliza Ebat, ayun, from Taiwan. Maraming salamat sa iyo. Jovin Tina Season, thank you so much. Cristel Segrail
mga uang, tama po ba or mangguwang? Hindi ko alam kung papaano basahin, pasensya na po kung mali. Christine Mabanan, maraming salamat at solid at silent listener daw natin siya. Hello naman kay Cleophie Suez. Maraming thank you sa iyo, Cleophie. Nagtatanong siya kung papaano raw sisimulan ang pagsulat ng kwento. Kung kwento mo naman yan, isulat mo lang lahat ng nangyari tapos basahin mo, maaano mo na yan kung paano mo ikukwento. Or kung hindi ka man marunong magkwento, hindi ka marunong pwede ring i-outline mo lahat ng mga pangyayari. Ako nang bahalang tatahin yan. Ganun lang yon. Hello sa mga taga-Hawaii, sa mga Filipinos natin dyan na marami daw sila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayun. Hello naman kay Hazel Cole. Ayun, hello din sa mga nakikinig sa atin. Over at Saudi Arabia, Vanessa Parinas, maraming salamat. Shintaro24, parang marami tayong mga bagong pangalan na nakikita ngayon sa ating channel. Thank you so much po talaga. Maraming salamat po sa inyo. Hello din sa lahat ng nakikinig na mga user, ganun lang yung pangalan. Hi kay Joey Arbo of San Pedro, maraming salamat. Maestrang Bukid, thank you so much sa inyong pakikinig. At syempre, sa lahat po ng mga bago nating commentators, thank you so much. Josephine Mapalad, maraming salamat. Ayun, Sumingit Mauro, thank you so much. Hello din sa mga nakikinig sa atin over there sa office nila sa Dakak Park and Beach Resort Corporation. Sina Engineer Jerry Credon, Company Nurse Narcisa Maghinay Leandres, at sa teacher daw nila na si Ma'am Mary Rose Flores. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Denise Gamboa, maraming salamat din. Kite69, thank you so much sa iyo. Marvy Montesilio, Josel Gacho, maraming salamat. Ayun, Dina Jean Ramos, Lenny Rondain, maraming thank you sa iyo. Rose Lampil, maraming salamat po talaga sa lahat ng nakikinig sa atin. Mukhang napahaba na ang ating batian. Nako, mukhang mahaba pa naman ang kwento natin ngayon, kaya wag na nating patagalin. Simulan na natin ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay sa mundo ang hindi natin naiintindihan kung bakit ba nangyayari ang lahat. Pero habang tumatagal, habang tumatakbo ang oras, ay nalalaman natin na lahat pala ng mga nangyayari ay may rason. Lahat pala ng mga nangyayari ay may pwedeng kahantungang maganda. Yun nga lang, sa tuwing nasa sakit pa tayo, sa tuwing nasa season pa tayo ng sakit, ng pahirap at ng broken heart, ay hindi natin makikita ang magandang plano ng may kapal para sa ating mga buhay. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo. Hello po sa lahat ng nag-aabang sa inyong programa, lalo na kadatanghali ng bawat araw. Mama Mia, ang totoo niyan ay bago niyo po akong tagapakinig. 2 buwan pa lang simula nung madiskubre ko ang channel mo. Nung una ay ginawa ko lang itong pampalipas oras, pero habang tumatagal, Mama Mia, ay inaabangan ko na po ang mga kwentong iyong inia-upload araw-araw. Hanggang sa naisipan ko, bakit kaya hindi na lang ako mag-share ng sarili kong kwento ng buhay. Alam ko, Mama Mia, marami po ang magja-judge sa akin, lalo na sa mga salitang gagamitin ko dito sa aking sulat. Well, judge me all you want. Wala akong pakialam. I will be secretly reading your comments kapag na-post na itong kwento ko na ito. Naway, Mama Mia, magawa niyo pong basahin at ikwento sa iba itong kwento ko. Lalong-lalo na at medyo mahaba pa ito. Mama Mia, hindi po ako nanghihingi ng kahit na opinyon ng kanino. So kung meron kayong hindi magandang opinyon sa kwento ko, please keep it to yourself kung pwede lang. At kung gusto nyo naman talagang i-comment, wala na rin naman akong magagawa. I know what I've done and I take full responsibility of it. Mama Mia, hindi naman ako bobo. Minsan nga lang, hindi ko ginagamit ang kokote ko. Anyways, umpisahan na natin ang kwento ko, Mama Mia.
Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sam. Babae po ako. I came from a Chinese heredity. I love scary things. Sabi nila Mama Mia ay kamukha ko raw si Marian Rivera pero kapag tinitignan ko naman ang sarili ko sa salamin ay mukha nga akong si Marian Rivera matapos masagasaan ng 5 beses ng bus at pagkatapos ay inihulog na lang sa pangpang. Kidding aside Mama Mia, itong kwentong ikukwento ko sa inyo ay isa po sa pinaka-heartbreaking na love story ko. Nangyari po ito way back in college when I studied dentistry. Mama Mia, nag-aaral po ako sa isang napaka-well-known at napakalaking syudad dito sa ating bansa. Isa rin po ang pinag-aaralan kong paaralan sa pinakasikat pagdating sa dentistry. I studied dentistry because it is my passion na bunutin ang mga ngipin ng mga tao out of their gums. Ewan ko ba Mama Mia? Gustong-gusto ko talagang nakikita lalo na kapag lumalabas na ang dugo mula sa gum part kung saan binunot ang ngipin na yon. At yung mga cavities, yung mga dumi at tinga sa ngipin, Mama Mia, that's an art for me. Weird, right? Pero siguro kanya-kanya tayo ng trip. Yung iba ang trip nila sa buhay. Ako naman ay ganito, kaya hayaan nyo na lang muna ako. Mama Mia, nung unang tapak ko pa lang sa syudad kung saan ko napagdesisyonang mag-aral ng dentistry, ay kamalasan na po agad ang bumungad sa akin. Actually, Mama Mia, 2nd araw ko yun sa syudad dahil Sunday pa lamang ay nandoon na ako sa apartment kung saan ako magsistay habang nag-aaral. Malayo kasi ang bahay namin sa syudad na yon. Mama Mia, nung Monday na kung saan umpisa na ng pasukan at first day of school na, ay sumakay po ako ng taxi at nagmamadali na. Oo Mama Mia, taxi po. And oo, sasabihin ko na ngayon pa lang, may kaya po ang pamilya namin. Sabi nga nila Mama Mia, ay nabelong daw ako sa mga mayayaman sa school namin. Well, yung school na pinapasukan ko ay hindi naman talaga afford ng basta-basta sino lang. Mahal po talaga yun. Pero wala namang pakialam ang parents ko kaya naman nung unang araw ko ay nag-taxi talaga ako kasi meron naman akong allowance para doon. At isa pa Mama Mia, kaya rin ako nag-taxi ay dahil 8 a.m. na tapos 8 a.m. ang pasok ko at 8 a.m. din akong nagising. Ganyan tayo eh. Well, actually, hindi rin talaga ako masyadong nakatulog nung unang gabi ko sa apartment. Yung tinatawag nilang namamahay, ganun po ako Mama Mia. Lagi po akong namamahay. Kaya naman sinasabi ko noon sa sarili ko na siguro nga ganito talaga kapag napawalay ka sa iyong pamilya. Unang beses ko kasi Mama Mia na hindi kasama ang mga magulang ko sa travel at kung saan man kami napadpad. Kaya naman nung nag-taxi na ako ay hindi ko talaga in-expect na meron pang mas kamalas-malas na mangyayari sa akin. Mama Mia, meron po tayong bisita kada buwan na mostly sa ating mga babae ay ayaw na ayaw natin. At isa po ako sa mga babaeng yun. Ako pa naman Mama Mia ay hindi ko talaga mararamdaman kapag meron ako kasi isa po ako sa mga sinuwerte na hindi nagkakaroon ng dysmenorrhea. Oo Mama Mia. Kapag nagkakaroon ako ng buwan ng dalaw ay parang wala lang. Pero sa pagkamalas-malas ko naman ay yung araw pa talaga na yun ang unang araw ng dalaw ko. Hindi ko man lang yun napansin lalo pat nagmamadali ako at nakafocus ako sa kung ano bang mangyayari sa first day of school, sa first day ko sa syudad na yun. At yung driver pa talaga na sinakyan ko Mama Mia ay machika siya. Marami siyang kwento tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang pamilya at tungkol sa pag-aaral niya dati. Kaya naman Mama Mia, wala talaga akong naramdaman na kakaiba. Well, medyo nakaramdam ako na may basa sa mga hita ko pero gano'n naman talaga ako eh. Pawisin kasi ako Mama Mia at ang syudad na kinaroroonan ko noon ay isa sa mga pinakamainit na lugar sa Pilipinas kasi nga napapalibutan ito ng dagat. Mama Mia, nung tumayo na ako at nasa main entrance na ako ng school namin,
At nagbayad na ako sa driver tsaka sinabi ko pa na keep the change. Akala mo naman kung gaano kalaki yung sukli, hindi naman. Pero pagbaba ko ay bigla na lang pong sumigaw yung driver. Miss! Miss, natagusan ka! Sabi niya. Napakalakas talaga ng kanyang sigaw, Mama Mia. Na siguro kung may taong nanonood sa amin sa kabilang dako ng school ay baka nakita at narinig niya rin ang sinabi ng driver. Mama Mia, kumamot pa siya sa kanyang ulo. At nung tignan ko nga ang likuran ko ay may dugo-dugo na. Miss naman, bumalik ka dito. Pag minamalas ka nga naman, pwede bang punasan mo na yung dugo mo? Mama Mia, nahiya talaga ako noon. Nahiya ako kay kuyang driver. Kaya naman, hindi na lang din ako tumuloy sa eskwela. Bumalik ako, Mama Mia, dahil nung tignan ko po ang suot ko ay maraming dugo na ang nakakalat sa may puwetan ng aking suot. Nahiya talaga ako noon. Hindi man lang sinabi ni Manong driver na natapon ko yung kape ko. Well, may kape kasi akong dala noon, Mama Mia, at nag-drive-thru pa talaga ako sa isang fast food para bumili ng makakain at ng kape. Sana naman kape na lang yung sinabi niyang natapon ko. Napahiya tuloy ako. Mabuti na lang, Mama Mia, at konti lang ang tao na nandoon. Kaya naman hindi marami ang nakawitness sa pamamahiya sa akin. Except yung mga atoms, germs at iba't iba pang mga microorganism na nandoon sa dugo ko. Mama Mia, hinawakan ko pa talaga ang may puwetan ko pagkatapos ay tinignan ko yon. Nakita ko na nagkadugo-dugo din ang kamay ko. Kaya alam ko talaga, Mama Mia, tinagusan nga ako katulad ng sinabi ng manong driver. Kaya naman pumasok na lang ulit ako sa kanyang taxi, Mama Mia. Ang sabi ko, dodoblehin ko na lang ang bayad ko at pumunta na lang siya muna sa isang convenience store para bumili ng malaki-laking wet wipes. Kasi Mama Mia, paano ko naman tatanggalin yung nandoon sa kanyang upuan ng taxi? Kaya naman naparami at napalaki talaga ang gastos ko noon. Well, okay lang naman yun. Hindi naman mahalaga sa akin ang gastos at hindi naman mahalaga yung pera. Ang akin lang talaga, Mama Mia, ay unang araw ko pa naman yun sa eskwela. Unang araw pero nagkandaletse-letse na ang buhay ko. Gusto ko sanang mainis noon pero naisip ko wala rin naman akong magagawa kapag ginawa ko yun at kapag nag-iinis-inisan ako. Kaya naman pinabalik ko na lang yung taxi dun sa apartment kung saan ako rumerenta, Mama Mia, at saka binigyan ko pa siya ng tip bago ko kinuha yung mga wet wipes na basang-basa talaga ng dugo na pinunas ko sa bangko ng kanyang kotse. At nung lumabas ako ay nagpasalamat pa talaga ako sa kanya. Naisip ko noon ayos lang din naman kung absent ako sa araw na yon. Well, unang araw pa naman. At di ba kapag unang araw, wala pa naman yung masyadong formal na klase at pagpapakilala lang naman ang ginagawa. Yung iba nga ay dun pa nagpa-finalize ng kanilang enrollment. Kaya inisip ko magpapahinga na lang ako sa araw na yon. Mama Mia, ako kasi talaga yung babae na kahit unang araw pa lang ng kanyang menstruation ay malakas na talaga ito. Pagkatapos sa second day ay hindi na masyadong malakas at wala na during third day. Ganun talaga ako kahit na irregular naman ang datingan ng menstruation ko. Kaya naman talaga, Mama Mia, hindi ko talaga na-anticipate kung saan o kung kailan ako magmi-mens. Kasi nga, hindi po ako buwan-buwan dinadatnan. Sa pagkamalas-malas ko lang talaga ay yung araw na yun pa ang naging first day ko sa aking menstruation. Hanggang sa kinabukasan, Mama Mia, ay nagpunta na nga ako sa klase. Marami akong mga naging kaibigan agad. Hindi naman kaibigan pero kakilala. Marami ang gustong makipagkaibigan sa akin. At napapansin ko rin, Mama Mia, na kahit marami ang mayayaman sa aming school ay lahat po sila ay nag-jeep. Kaya naisip ko pwede rin naman akong mag-jeep para mas matuto ako sa lugar na kinaroroonan ko. First time ko pa namang magstay doon ng matagal-tagal. Hanggang sa lumipas na nga ang ilang days, Mama Mia, weeks and months,
at nakilala at naging okay na ako sa pagkukommute using jeep. Mama Mia, alam ko na rin ang pasikot-sikot sa lugar na yon, pero ang totoo ay hirap na hirap talaga akong i-memorize lahat ng code sa jeepney, Mama Mia. Kasi nga, bawat kalye na dadaanan ay iba't ibang code ng jeepney ang dumadaan doon. Kaya kailangan mo talagang i-memorize, kung hindi ay magkawala-wala ka sa malaking syudad na yon. Hanggang sa ma-memorize ko na nga kung ano ba ang code ng jeepney na masasakyan ko. At syempre, Mama Mia, masayang-masaya ako nung matuto akong mag-jeep kasi nga malaking tipid talaga sa pamasahe. Kapag nagta-taxi ako, Mama Mia, ay nasa 200 pesos bawat galaw ko. Pero sa jeep ay syempre, nasa 7 pesos lang yun noon. At dahil estudyante pa naman ako, minsan ay 6 pesos lang at minsan naman ay 5 pesos lang. Depende kung hindi ka mahuhuli ng driver. Depende kung hindi ka makikipagbunuan sa driver. Meron kasing mga konduktor at driver, Mama Mia, na hindi naman nila kinoconsider ang pagiging SP mo o pagiging estudyante. Kaya naman, Mama Mia, ang ginagawa ko noon ay dun talaga ako sa pinakadulo umuupo, lalo na kung walang konduktor. Ayoko rin naman na maging tagahatid at tagapasa pa ako ng pamasahe ng ibang pasahero. Ayoko kayang mag-part-time, sabi ko sa sarili ko. At isa pa, Mama Mia, kaya gustong-gusto ko talaga sa may pinakahuling bahagi ng jeep umuupo ay dahil maganda po ang view doon. Malaki ang bintana at saka nakikita mo talaga ang buong view mo. Wala lang, gustong-gusto ko lang tignan ang view. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, kapag nakikita ko ang mga views at iba't ibang uri ng tao na nandoon sa mga kalye, pakiramdam ko ay nagiging parte ako ng mga storya ng buhay nila, lalo na kapag nakikita ko sila. Pero Mama Mia, may isang bahagi po na dinadaanan ng jeep na sinasakyan ko papuntang eskwela ang talagang nagsa-stop over pa sa isang park mall. At doon, Mama Mia, ay ilang sandali itong tumitigil doon kahit na ang totoo ay puno na naman. Ewan ko ba dyan sa mga jeepney driver? Kahit na yung iba ay kalahating pisngi na lang ng puwet ang nakakaupo, sasabihin pa rin na o kulang pa ng dalawa. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay dederetsyo na ito. Pero habang ito naman ay nakaparada, Mama Mia, iba't ibang uri naman ng sasakyan ang dumadaan sa harapan namin. At tapos yung part pa na yun, Mama Mia, ay masyadong maalikabok. Kaya naman kahit nag-BB cream ka pa, nag-sunscreen ka pa o kung ano-ano, ay didikitan ka pa rin ng alikabok. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may nakita akong lalaki. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nainganyo at nabighani ako sa pagmumukha niya. Nakaupo lang siya sa may labas. Nasa labas lang siya ng isang park mall, Mama Mia, at nakaupo sa isang kahoy habang hawak-hawak ang mga tinda niya. Tubig. Tubig ang kanyang tinda. Mama Mia, nung tinignan ko siya ay hindi ko alam kung bakit hindi ko maialis ang mga mata ko sa pagkakatitig ko sa kanya. Hanggang sa bigla na lang niya akong nilingon. Pagkatapos noon ay nagka-eye to eye pa kami ng bongga. Mama Mia, ako naman ay hindi ko malaman ng sarili ko kung bakit kumakabog ng malakas ang dibdib ko noon. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang ang laki ng epekto niya sa akin, lalo na nung nag-wave pa siya ng kamay niya sa akin. Nakita ko pa, Mama Mia, na parang tinutukso siya ng mga kasamahan niya. At dahil doon ay immediately looked away. Mama Mia, itago na lang natin siya sa pangalang Cardo. Itong si Cardo, Mama Mia, hindi naman po sa pangungot siya o pang-aano ha, pero yung itsura niya ay para bang hindi katiwa-tiwala. Siya yung itsura na kapag pumasok na sa loob ng jeep, lahat ng pasahero ay itatago na lahat ng cellphone at itatago na rin lahat ng kanilang mga wallet at hahawakan ng mahigpit ang kanilang mga bags. Ganon, Mama Mia. In short, kung titignan mo siya, kung judgmental kang tao katulad ko, ay masasabi mong mukha siyang hold-upper. Maitim kasi siya, Mama Mia. Pagkatapos ay maalikabok pa ang kanyang mga paa. Matangkad din siya. May iba't ibang kulay ng highlights pa ang kanyang buhok. Meron din siyang
parang earring o hikaw na parang screw at may tattoo rin siya na tribal Mamma Mia. Matangos ang kanyang ilong, makapal ang kanyang kilay. Malaki ang kanyang mga mata pero puting-puti naman ang ngipin niya at saka may dimple siya sa kanang bahagi ng kanyang pisngi. At kahit na maalikabok ang kanyang paa Mamma Mia, kapag tinitignan mo namang mabuti ay malinis ang kanyang mga kuko. Mamma Mia, mula nga nung araw na yon ay araw-araw ko na siyang nakikita. May paminsan-minsan pa Mamma Mia nung nakita ko siya ay may mga bata pang sumampa sa jeep, yung mga batang nanghihingi ng mga barya. Pagkatapos ay kumanta pa sila ng Love Story by Taylor Swift. Napakasosyal naman ng mga bata doon sa lugar na yon. Kasi kumakanta sila para bigyan ng pera at may pa-blending pa talagang nalalaman. Ang cute Mamma Mia. Mamma Mia, nung hindi pa ako namigay ng barya ay nagsalita pa yung isang bata. Wag ko raw kimkimin yung pera ko kasi mamamatay din naman ako. At alam mo miss, dyan sa pagiging buraot mo, mamamatay kang walang love story, sabi niya. Hindi ko alam kung nauuso na ba noon ang pagiging bitter pero parang bitter na bitter naman yung batang yun. Natawa pa ako sa joke niya Mamma Mia. At dahil natawa ako ay bumunot ako ng konting barya at binigay ko yun sa kanya. Hindi naman sa pagiging ampalaya Mamma Mia. Hindi naman po ako bitter. Pero nga sabi ng iba, it's better to give than to receive. And tomorrow is another day. Kaya naman binigyan ko na lang talaga sila ng pera at tumawa na lang din ako sa mga jokes nila na hindi naman talaga wali. Hanggang sa Mamma Mia, bigla na lang sumampa sa jeep itong si Cardo at may daladala pang mga tubig at nagbebenta. Tumingin-tingin siya sa akin Mamma Mia. Ako naman ay wala lang din noon. Hanggang sa matapos ang araw na yon. Kinabukasan naman ay nagpunta ako sa mall, Mamma Mia, para maghanap ng mga susuotin kong damit. Hindi kasi uso doon sa university na pinapasukan ko ang uniform. Well, may mga araw na kailangang mag-uniform kasi nga, kailangan mong mag-depend o kung ano pa mang mga oral recitation na kailangan ng teacher. Pero kapag hindi naman ganun ang araw ay pwede kang mag-civilian na damit. Dahil ayoko na ng mga damit ko at meron naman akong perang pambili ay nagpunta ako sa mall na yon Mamma Mia para mamili. At pagkatapos kong ang mamili ay bumili din ako ng kape, pagkatapos ay tumambay sa may parke. Dun Mamma Mia, dun ko nakita ulit si Cardo. Mamma Mia, hindi ko naman talaga iniisip na magiging malaking bahagi si Cardo ng buhay ko. Dahil ang totoo niyan, alam ko naman na hindi kami nababagay sa isa't isa. At nung nandoon na nga ako sa school Mamma Mia, hinanap ko talaga ang mga pinakagwapo doon. Yun ang sinasabi kong mga bagay sa akin. Wala akong pakialam kung sasabihin ng iba na hindi ako maganda. Dahil ako, kapag nakatingin ako sa salamin, ay walang ibang nagiging maganda sa pananaw ko kundi ako lang. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng mga friends sa school. At meron ding mga baby boys, Mamma Mia, na nanliligaw sa akin. They send me flowers. Nag-e-invite na mag-date. Yung iba pa nga sa mga sosyal na lugar. Pagkatapos may iba pang maglalagay ng chocolates with flowery messages sa aking seat. Pagkatapos ay meron ring palaging nabivisit sa akin sa apartment nila na may dala pang mga car nila. Para raw ma-impress ako. Typically cliche na panliligaw. But I don't like those kind of guys. Even po sinasabi ng mga tao Mamma Mia na hindi po maganda kapag tumatanggi sa grasya. Pero Mamma Mia, ako kasi talaga when I don't like the person, I tell them right away. Hindi po ako paasang uri ng babae. Kapag hindi kita gusto, sinasabi ko agad. NBSB din po pala ako Mamma Mia o no boyfriend since birth. Hindi naman sa galit ako sa mga lalaki. Ang gusto ko lang talaga yung pinakauna kong magiging boyfriend ay yung deserving talaga sa title na first boyfriend of Sam. Ewan ko ba nakakatawa pero yun talaga ang naiisip ko noon. Isang araw Mamma Mia ay nakauwi na ako ng apartment. Nagpe-Facebook ako noon at nag-YouTube.
Nag-Yahoo Mail at nag-Gmail din ako. Hindi pa kasi uso noon yung Instagram at Twitter sa taong 2011. Mama Mia, yun po, nag-check po ako ng notifications ko. At the same time, ay nanonood rin ako ng movie na paborito ko. Ganun kasi talaga akong tao, Mama Mia. Kapag may nagustuhan ako, kahit na ano pa yon, paulit-ulit ko talagang pinapanood, paulit-ulit kong ginagamit hanggang sa magsawa ako. Mama Mia, may mga pagkakataon din na nakakakita ako ng kaaway sa Facebook. Kasi may mga babaeng umaaway sa akin doon. Lalo pa yung mga babae sa school na kabilang sa mga nagkakagusto sa mga lalaking nanliligaw sa akin. Well, wala naman akong pakialam nun. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, sumakay na naman ako ng jeep. Nakita ko na naman si Cardo at pagkakita niya sa akin ay agad-agad siyang tumakbo. Hinabol niya yung jeep, Mama Mia, kahit na tumatakbo rin ito. Mabuti na lang talaga at nag-stop over yung jeep dahil may bumaba. At doon, Mama Mia, ay nakasakay siya. Sinabi niya ang pangalan niya. Hi Miss, Cardo nga pala. Can you be my textmate? Natawa ako, Mama Mia, at hindi ko ma-explain ang naramdaman ko noon. Hiningi niya ang number ko. Ang totoo ay hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Nandiri ba? Kinilig ba? O napreskuhan ba? Pero napakagwapo niya talaga, Mama Mia. Kaya di naman Cardo ang pinangalan ko sa kanya ay may pagkahawig po siya kay Coco Martin. Coco Martin na hindi naliligo ng ilang buwan. Mama Mia, tumawa pa sa akin yung driver at iba pang mga pasahero. At sinabi pa nila na wag ko na lang daw yung pansinin. May isang lalaki pa, Mama Mia, na kapareho ko ng uniforme ang para bang nandiri sa ginawa ni Cardo. Pagkatapos ay tinignan ko si Cardo. Siguro nga, Mama Mia, ay nahiya siya sa kanyang ginawa kaya nakayuko lang siya. Ako din naman ay nahiya para sa kanya. So yun po, bumaba na lang muna ako ng jeep. May pagalit-galit pa ako noon na sinabi ko sa manong driver na dito na lang ako. Mama Mia, pagkababa ko ay agad kong hinila si Cardo sa gilid ng daan. At nung nakababa na nga kami, ay binigyan ko pa ng middle finger yung mga pasahero na nanlalait sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ko ang cellphone ni Cardo at dun ko isinave ang aking cellphone number. Napakahirap pa naman yung keypad niya, Mama Mia, dahil napakatigas. O ayan, yan ang number ko. Masaya ka na ba ngayon? Pagkasabi ko noon ay agad po akong tumawid sa kabilang linya. Pagkatapos ay naglakad na lang ako dahil malapit na rin naman ang school. Late na ako noon. Hindi ko na siya nilingon pa, Mama Mia, kahit na ibinigay ko lang. Hindi matagal ang number ko. Pagkatapos, nung dumating na ako sa school ay doon ko na-realize ang ginawa ko. Bakit ko nga pala binigay yung number ko? Bakit ko nga pala binigay yung totoo kong number? Kinagabihan, Mama Mia, ay nag-text agad si Cardo sa akin. Siyempre, yung pinaka-common yung text niya. Musta na you? Ako naman, common din ang nireply ko. Who you? Pero na-shock ako, Mama Mia, dahil nung lumalalim na ang gabi ay lumalalim din ang English spokening exchange namin ng text messages. Doon ko nakita na maganda pala ang grammar niya. Hindi po siya yung mga tipo ng lalaki na wrong grammar at wrong spelling pa. Yung mga judgemon na hindi inaayos yung spelling. Siya po, Mama Mia, ay maayos ang pagkakaspell ng mga words niya. At meron pa siyang mga words na talaga namang mahahaba at talaga naman, Mama Mia, na mga malalalim. Hindi ko alam, Mama Mia, pero pakiramdam ko, kausap ko nung panahon na yon ay isang English major. Ako kasi, Mama Mia, ay nata-turn off talaga ako sa mga lalaking hindi i-complete yung spelling at mali-mali ang grammar. Kahit pa kasing gwapo mo si James Reid, ay wala akong pakialam. Yun kasi ang standards ko, Mama Mia. At hindi nga ako nag-expect, Mama Mia, na matutuwa pala ako habang magka-textmate kaming dalawa. Yun bang feeling mo na hindi makokompleto yung araw mo kung hindi ka makaka-receive ng text mula sa kanya? Hanggang sa nag-chat-chat na rin kami sa Facebook, Mama Mia.
Inad niya ako. Pagkatapos ay inaccept ko naman ang friend request niya. Mama Mia, dun ko nalaman na yung mga bata pala na kumanta ng Love Story by Taylor Swift ay inutusan pala ni Cardo para tignan ang ID ko, Mama Mia, at para tignan ang buo kong pangalan. Hinanap daw niya pala ako sa Facebook at matagal na niyang alam ang Facebook account ko. Kaso nga lang ay nahihiya raw siya na i-add ako, kaya naman kinuha niya muna ang cellphone number ko at sinigurado niya muna na hindi ako suplada at nakikipag-usap ako sa kanya bago niya pinindot ang friend request send dun sa Facebook. Natawa na lang talaga ako sa sinabi niya, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti ay feeling ko magka-MU na kami o may mutual understanding na kami. Sinasabihan ko na siya ng mga activities ko for the day. Kung anong nangyari, kung sinong kasama ko, kung kailan ako kumain, kung kailan ako umuwi. Dinedescribe ko na rin sa kanya araw-araw ang itsura ng jeep at driver na sinasakyan ko para naman dun siya magbenta ng tubig at magkikita kaming dalawa. Pagkatapos, Mama Mia, ay sinasabayan pa niya ako sa paaralan. Tumatabi siya sa akin para bigyan niya ako ng tubig. Napaka-sweet niya talaga, Mama Mia. Pero alam ko na yung ibang tumitingin sa amin ay iba po ang pakiramdam. Alam kong nandidiri sila. Alam ko, Mama Mia, na ginajudge nila ako. Until such time na hindi na siguro napigilan ni Cardo ang kanyang sarili, Mama Mia, at nanligaw na talaga siya sa akin. Simple lang pala siyang manligaw. Dinaan niya ako sa kanyang mga sali-salita at personal na pagra-rap about sa akin. Magaling po siyang rapper, Mama Mia. At ako naman ay kinikilig talaga. Kahit nga dandruff ko siguro ay kinikilig. Pero pabebe pa rin ako nung time na yon. Pinaabot ko muna ng 6 months bago ko siya sinagot. Kasi nga, Mama Mia, plinano ko talaga sa isip ko kung dapat ba na magkaroon ako ng relasyon with Cardo. I was 17 that time and he was 19. Alam ko, Mama Mia, alam ko ang feeling. Lalong-lalo na kapag pinagtitinginan kami ng tao. At alam ko rin na kailangan naming itago ang aming relasyon. Alam mo ba yung ganun, Mama Mia? Yung feeling na huwag tayong pumunta dyan dahil baka may makakita sa atin. Huwag mo akong i-post sa Facebook, ha? Baka may makakita sa atin at magsumbong. Huwag kang magko-comment sa mga post ko. Huwag kang laging nagla-like sa mga post ko. Huwag mo akong itatag sa mga post mo. Pwede bang gumawa tayo ng ibang account para sa ating dalawa lang? Mama Mia, mabait naman talaga si Cardo. Yung mabait talaga na parang may pagka maldito naman pero hindi naman yung masamang tao. Ganun, Mama Mia. Kapag naman oras ng grocery ko ay sinasamahan niya ako. Binibigyan pa niya ako ng mga advices kung saan ako pumunta. Pinupuntahan din niya ako sa apartment para lutuan ng kaniyang mga specialty, Mama Mia. Nung unang mga pagpunta niya doon ay hindi talaga siya pinapapasok ng guard. Kung hindi pa ako bababa at sinabi kong bisita ko siya ay hindi talaga siya papapasukin dahil sa itsura niya. Siguro ang tingin ng guard sa kanya, Mama Mia, ay hindi gagawa ng maganda. Siguro ang tingin ng guard sa kanya ay puro masama ang gagawin. Hanggang sa, Mama Mia, dumating sa punto na parang napagod na rin ako sa sekreto naming relasyon. Kaya naman sinabihan ko na ang parents ko na meron na akong boyfriend. Okay naman sa kanila na magbo-boyfriend ako and they agreed, Mama Mia, basta lang daw bigyan ko sila ng magandang grades in return. Huwag daw akong magpapa-apekto sa boyfriend. So, Mama Mia, nagpo-post na rin ako ng picture namin ni Cardo. Kapag naman gumagala kami dahil sa tingin ko ay wala namang masama dahil alam na ng parents ko na may boyfriend ako. Tinatag ko na rin siya sa mga sweet quotes. May mga times, Mama Mia, na yung drama ng mga mag-boyfriends ay tinatag ko rin siya doon. Nagko-comment rin siya, Mama Mia. At tinatag din namin ang isa't isa lalo na sa mga future plans namin na pinopost namin sa Facebook. Ganun ako, Mama Mia. Gustong-gusto kong ipangalandakan sa mundo na may boyfriend ako. Babe, sorry ah. Kahit na anniversary natin ngayon pero sa street foods lang talaga kita malilibre.
Ayos lang naman yun, babe. Wala naman akong pakialam kung ano lang ang afford mo. Hindi naman ako demanding, di ba? Mama Mia, ganun po talaga akong magmahal. Kahit na saan, kahit na nakakariton kami, kahit hindi kami nakakotse, ayos lang. Kahit na tubig nga lang ang ibigay niya sa akin, ayos lang, Mama Mia. Basta kasama ko siya. Pero si Cardo, Mama Mia, alam kong nanlulumo siya sa sarili niya, lalo na kapag may mga nandiya-judge sa kanya. Pasensya ka na talaga, Sam, dahil mahirap lang ako. Diyan po talaga nagsisimula ang away namin. Kasi nga, masyadong maliit ang tingin ni Cardo sa sarili niya, Mama Mia. Ako naman ay hindi ko siya tinitignan ng ganon dahil nakikita kong mabuti siyang tao at napapasayan niya ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung hindi lang ba talaga ako mahilig sa mga maperang tao o kaya lang ako ganon dahil hindi naman nagkulang ng pera ang mga magulang ko sa akin. Mama Mia, ang sabi ko noon sa sarili ko, aanhin mo ang may malaki, malalim na bulsa na maraming laman, kung yung puso naman ay puro kasinungalingan at kasamaan. Mama Mia, sinabi ko pa sa kanya na huwag siyang malungkot kahit na hindi siya nakatapos ng kanyang pag-aaral at kahit wala siyang trabaho. Sinabi ko pa sa kanya na kapag nakatapos na ako ay magnenegosyo kaming dalawa. Hahanap ako ng trabaho at pupundaran ko ang magiging negosyo niya. Pero ang sabi ni Cardo, Mama Mia, ay ayaw niya raw ng ganon. Pero alam mo ba, pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay nasa romantic movie kaming dalawa. Yun bang mahirap ang lalaki, mayaman ang babae, pero sa katapusan ay nagkakatuluyan din sila. Mama Mia, si Cardo din ang nag-open up sa akin tungkol sa mga ukay-ukay. Tungkol sa mga second hand na mga damit. Nung una kasi ay hindi talaga ako nagsusuot ng mga ganon. Pero nang dahil sa kanya, Mama Mia, ay natutupo ako. Kaya lang, Mama Mia, kung ganong kasimpleng buhay naman ang gusto ko, kung ganong hindi ko naman tinitignan ng pera, ang estado at karangyaan ng isang tao, ay dun naman po talaga nagiging importante yon sa mga magulang ko. Nung una, Mama Mia, ay hindi ko talaga maintindihan yon. Pakiramdam ko ay hinahadlangan lang nila ang kasiyahan ko. Pero iba talaga kapag magulang na. Mama Mia, hindi po talaga sa pagiging mapagbuhat ng sarili naming bangko pero may kaya po talaga ang aming pamilya. Hanggang sa nalaman na nga ng mga magulang ko ang estado ng buhay ni Cardo. Nagalit sila sa akin, Mama Mia. Ang sabi nila ay ika-cut off na raw nila ang allowance ko kapag hindi ko hinihiwalayan ang boyfriend ko. Mama Mia, sabi nila, matalino daw akong babae, matalino daw akong tao pero bakit ang bobo-bobo kong pumili ng lalaking magugustuhan ko? Mama Mia, hindi ko alam talaga kung ano ang mararamdaman ko nung mga panahon na yon. Kung titignan mo sa labas ay parang normal lang kaming mag-boyfriend ni Cardo. Parehas po kaming kalog, parehas po kaming kumakain kahit saan. Pero Mama Mia, ang isa po sa nagustuhan ko kay Cardo, kailanman ay hindi siya nag-attempt, Mama Mia, na may mangyari sa aming dalawa. Zero sex po. Oo, nagkikiss kami, pero hindi yung passionate kissing talaga na napupunta na sa pagsisex. Hindi pa naman kasi uso sa akin noon ang pagiging liberated, Mama Mia. Hindi po ako ganon. At natutuwa po ako kay Cardo dahil hindi rin siya ganon, Mama Mia. Hindi po siya mahilig sa mga ganon. Ang sabi niya ay nire-respeto niya ako. Ang sabi niya ayaw niya raw na sirain ang buhay ko. Mama Mia, si Cardo nga pala ay napakatalino. Top pupil po siya back in his elementary days. Nag-high school din siya, Mama Mia, at top din siya noon. Kaya lang, hindi na siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa college kasi nga hirap na hirap sila sa pera. Dumaan din siya sa trabaho sa pagiging sales boy, construction worker, tigibantay ng internet shop. Hanggang sa dumating sa punto, Mama Mia, na na-depress siya dahil yung mga kasabayan niya raw ay unti-unti nang nagtatapos ng kanilang pag-aaral at unti-unti nang natutupad ang mga pangarap pero siya, Mama Mia, ay wala pa rin. Hanggang sa ang depresyon na yun, Mama Mia, ay napunta sa pagsi-self-pity niya.
Hanggang sa yun na nga, pagbibenta ng tubig ang ginagawa niyang trabaho. Kahit na marami naman siyang pwedeng gawin dahil sa talino niya. Actually, Mama Mia, sabi ko nga nung una ay hindi naman yun issue para sa akin. Lahat naman siguro hindi ba nagsisimula sa maliit? Lahat naman siguro nagsisimula sa hindi maganda. Pero Mama Mia, alam kong sa talino ni Cardo ay may mararating siya. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay umabot ng 3 years ang relasyon namin. At dun sa 3 years na yun, marami pong mga nangyari. Mga masasayang alaala na hindi talaga mawawala sa isip ko. Meron ding mga away, Mama Mia, na nagsisimula lang sa maliliit. Pero lumalaki. Kaya lang, hindi talaga namin mapakawala ni Cardo ang isa't isa, Mama Mia. Mama Mia, mahal na mahal ko talaga siya. Pero, hindi ko alam. Hindi pala namin kakayanin ang mga pagsubok sa buhay namin. Lalo pa, Mama Mia, noong nalaman na nga ng mga magulang ko na nagtitinda lang ng tubig si Cardo. Galit na galit sila sa akin. Lagi nilang sinasabi sa akin na ang boba-boba ko. Lagi nilang sinasabi sa akin kung bakit hindi raw ako marunong humanap ng tamang lalaki para sa estado ko. Mama Mia, almost perfect na po ang relasyon namin ni Cardo. Marami kaming mga moments na pinagdaanan. Hanggang sa December 12, Mama Mia. Bigla na lang niyang sinabi sa akin na magtatapos na ang relasyon namin. Bigla na lang niyang sinabi sa akin, Mama Mia, na ayaw na niyang mag-spend ng Christmas kasama ko. Ang totoo niyan ay nakapromise pa ako sa kanya noon na dadalhin ko siya sa bahay namin kapag Pasko at formal ko siyang ipapakilala sa mga magulang ko. Kaya lang, Mama Mia, hindi po yun nangyari. Hindi po yun nangyari dahil bigla akong hiniwalayan ni Cardo. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay nalaman ko ang totoo. Nalaman ko na ang dahilan pala ng paghihiwalay namin ay ang papa ko. Kaya naman pinuntahan ko si Cardo sa kanila. Gabing-gabi na noon. Anong ginagawa mo dito? At nung ginagawa mo dito sa amin? Cardo, please. Alam kong ang papa ko ang may dahilan kung bakit hihiwalayan mo ko. Pero pwede bang bago tayo maghiwalay? Pwede bang ibigay ko muna sa iyo ang pagkababae ko? Gulat na gulat si Cardo noon, Mama Mia. Gulat na gulat siya sa ginawa ko. Ano ka ba naman? Bakit mo gagawin yun? Cardo, mahal kita. Mahal kita at gusto ko na sa iyo ko iiwan ang pagkababae ko. Kahit na umaayaw si Cardo noon, Mama Mia, ay wala rin naman siyang nagawa. Dahil dumating sa punto na ipinilit ko na talaga ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa may nangyari na sa amin. Desperada moves, hindi ba? Pero ang naisip ko noon, Mama Mia, kapag nabuntis ako ni Cardo, ay hindi nahahadlang sa amin ng mga magulang ko. Yun talaga ang iniisip ko noon na solusyon sa problema namin. Ilang ulit ko pang ginawa, Mama Mia, kahit na hindi ako marunong. Ilang ulit pa na ako ang nag-initiate na may mangyari sa amin. Isang linggo kaming nagsama ni Cardo sa apartment ko hanggang sa biglang dumating ang mga magulang ko, Mama Mia. Galit na galit ang papa ko at sinuntok pa niya si Cardo at pinaalis. Ako naman, Mama Mia, ay umiiyak noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinatigil ako ng papa ko sa pag-aaral at inuwi niya ako sa amin. Doon ay kinulong nila ako. Bawal akong lumabas nang walang kasama. Nagiging chaperone ko pa noon ang isa kong yaya at ang isa kong kapatid. Mama Mia, kahit na gustuhin ko mang tumakas ay hindi ko magawa. Laging may mga matang nakabantay sa akin. Hanggang sa isang araw ay naka-receive ako ng text message. Sam, mahal na mahal kita. Alam kong ang bata-bata mo pa at ang bata-bata pa natin. Pero Sam, kahit hindi tayo magiging mag-asawa sa huli at hindi tayo magkatuluyang dalawa, wala na akong mahihiling pa sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin kahit sa loob lamang ng halos 3 taon. Mahal na mahal kita, Sam. Mama Mia, tinawagan ko ang numero na yon pero out of coverage area na. Alam kong si Cardo yon.
kahit na hindi siya nagpakilala. Sabi ko nun sa sarili ko, kapag nagtu-20 na ako ay aalis ako sa bahay namin. Kahit magalit pa sa akin ng mga magulang ko ay wala akong pakialam. Pero Mama Mia, nagtagumpay po ang plano ko. 2 buwan matapos kaming tuluyang nagkahiwalay ni Cardo ay nalaman kong buntis ako. Lagi kasi akong nahihilo noon. Lagi na lang akong tulog ng tulog at kung ano-anong pagkain ang hinahanap ng bibig ko. Hanggang sa inutusan ko nga ang isa naming katulong para bumili ng pregnancy test kit. At nung ginamit ko yun, Mama Mia, natuwa talaga ako nung nabuntis ako. Galit na galit ang mga magulang ko. Sa galit nila, Mama Mia, ay nasampal pa ako ng papa ko. Napakasakit. Unang beses po akong nasaktan ng papa ko. Kahit na ang dami-dami ko noong mga ginawang katarantaduhan, Mama Mia, ay hindi po talaga ako noon nasaktan ng papa ko bukod lang doon sa pagiging buntis ko sa anak namin ni Cardo. Akala ko noon, Mama Mia, ay hahanapin nila si Cardo. Akala ko noon ay ibabalik nila ako sa lugar kung saan kami nagkakilala ni Cardo pero hindi pala. Mama Mia, ang ginawa nila ay pinadala nila ako sa probinsya ng mama ko, kung nasaan nandun ang isa kong tita. Mama Mia, pumalag pa ako at ang sabi ko kailangan ko si Cardo at kailangan siya ng anak namin. Pero hindi pumayag ang mga magulang ko. Ang sabi nila, hindi raw sila papayag na mahaluan ng kung sino-sino lang ang pamilya namin. Bakit po? Ito namang anak ko ay kaduguri ni Cardo. So ibig sabihin po ba nun, ayaw nyo rin sa kanya? Mama Mia, yun nga ang nangyari. Ayaw nga ng mga magulang ko sa naging anak naming dalawa ni Cardo. Pinilit ko po ang sarili kong i-text yung number na nag-text sa akin dati. Nagbabaka sakali ako, Mama Mia, na mag-reply siya. Nagbabaka sakali akong hanapin niya ako at itatanan niya ako palayo. Pero hindi po nangyari yun, Mama Mia. Hindi nangyari na hinanap ako ni Cardo. Siguro nga, Mama Mia, ay wala na talaga. Wala na rin kaming dalawa ni Cardo. Alam mo ba, Mama Mia, halos kitilin ko ang sarili kong buhay pero natatakot lamang ako dahil may anak ako. Kaya lang, nung nakapanganak na ako, Mama Mia, ay pinaiwan sa akin ng papa ko dun sa tita ko ang bata. Hindi rin siya nakaregister sa akin. Mama Mia, masakit na masakit ang ginawa sa akin ng papa ko. Hanggang sa pinatapon na niya ako sa ibang lugar at dun na ako pinagtapos ng pag-aaral. Nagrebelde ako noon. Marami akong ginawang kabulastugan. Hindi ako nag-aral ng mabuti. Pero habang tumatagal at lumilipas ang panahon, Mama Mia, ay naisip ko na rin. Tama din naman pala ang desisyon ng papa ko. Lalo na nung nabalitaan ko mula sa dati kong kaklase na naging maayos pala ang buhay ni Cardo. Mama Mia, naging supervisor po si Cardo sa isang call center company na malaki rin ang kanyang sinasahod. Nalaman ko rin, Mama Mia, na 3 taon mula nung nagkahiwalay kami ay nag-asawa na ng iba si Cardo. Hindi ko alam pero bigla ko siyang tinawagan sa Facebook. Nalaman ko kasi, Mama Mia, na active nang muli ang Facebook niya. Dati kasi ay nawala yon. Hello? Sam? Nung magsalita siya sa kabilang linya kahit hindi niya inopen ang kanyang camera, Mama Mia, ay hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit ganun pa rin ang kanyang dating sa akin. Nag-usap kami buong magdamag. Ipinaliwanag niya sa akin, Mama Mia, kung bakit hindi niya ako hinanap. Ang sabi niya ay pinagbantaan daw pala ng mga magulang ko ang pamilya niya, lalong-lalo na ang mga kapatid niya. Wala na po silang ama noon. Tanging mama na lang niya ang kanilang kapiling. At nalaman pa talaga ni Cardo na may sakit ito. Na kapag nalaman nito ang komplikasyon sa relasyon namin ni Cardo, ay pwede itong atakihin anumang oras at pwedeng maging dahilan kung bakit ito mawawala sa mundo. Sorry, Sam. Mahal kita pero mahal ko rin ang pamilya ko. Ayokong may mangyaring masama sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Ayokong mawalan na naman ng magulang. Masakit mawalan ng papa,
At alam ko mas lalong masakit kapag tuluyan na kaming mawala ng ina. Pasensya ka na talaga. Siguro hindi lang talaga tayo nararapat sa isa't isa. Mama Mia, hindi ko na rin sinabi pa kay Cardo ang tungkol sa anak namin. Inilihim ko na lang yon. Tutal ay nakarehistro naman ito sa pangalan ng tita ko. Ang tita ko na po ang nagpalaki sa bata. Binibisita ko rin naman siya, Mama Mia, dahil sinabi ko na sa mga magulang ko na hindi na ako susuway sa kanila. Susundin ko na ang gusto nila. At ngayon nga, Mama Mia, isa po akong ulirang anak. Sinunod ang gusto ng mga magulang ko. Pati na rin ang taong ginusto nila para sa akin ay pinakasalan ko. Oo, Mama Mia, kasal na po ako ngayon. Sa awa ng Diyos ay may 2 na kaming mga anak. Yung anak ko sa tita ko ay wala pa rin nakakaalam na ako ang ina nun. Ang alam ng lahat ay ang tita ko ang nanganak sa pamilya namin. Pinalabas kasi nila na buntis ang tita ko nung nagbubuntis ako kahit na hindi naman totoo. Mama Mia, hindi ko alam kung masaya at fulfill ba ako sa buhay ko. Oo, hindi po masyado. May nararamdaman na rin naman ako sa naging asawa ko ngayon pero hindi po katulad ng naramdaman ko noon kay Cardo. Masakit po ang naging paghihiwalay namin. Masakit din ang nangyari sa anak namin. Pero alam ko, Mama Mia, mas masasaktan ng bata kapag nalaman niya ang totoong istorya ng buhay niya. Kaya hanggang ngayon, kahit na magsasampung taon na yung anak namin, ay wala pa rin siyang kaalam-alam na yung babaeng tinuturing niyang mama ay lola na pala niya dahil tita ko yon. Wala rin siyang kaalam-alam, Mama Mia, na ang akala niyang pinsan niya, which is ako, ay tunay pala niyang ina. Alam ko na marami ang nakawitness sa naging love story namin noon ni Cardo na nanghihinayang kung bakit hindi kami nagkatuluyan. Pero sadyang ang mga storyang katulad nito, Mama Mia, storya ng isang mayamang babae at isang mahirap na lalaki ay pangpelikula lamang. Sa pelikula lamang nagkakatuluyan. Kasi sa amin ni Cardo, Mama Mia, ay wala pong happy ending. Naging masaya naman si Cardo sa kanyang may bahay ngayon dahil ang sabi niya sa akin ay mahal na mahal din daw niya ang babaeng yon. Dahil yun daw ang babaeng tumanggap sa kanya ng buong buo. Yun daw ang babaeng pinaglaban siya at ang babaeng hindi siya minura at hindi siya tiningnan ng mas mababa ng mga magulang nito. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero siguro ganito talaga ang kapalaran namin ni Cardo. Hindi kami para sa isa't isa. May nakalaan para sa amin. Ngayon, Mama Mia, inisip ko na lang na pagtuunan ng pansin ng pamilya ko. Oo, hindi ganun kalakas ang nararamdaman kong pagmamahal sa asawa ko, pero mahal ko naman ang mga anak ko. Kaya ito na lang ang ipofocus ko ngayon. May sarili na rin pala akong negosyo ngayon, Mama Mia. Isa pong boutique. Hindi nga po ako natuloy sa pagdidentist ko at hindi nga ako nakagraduate. Hindi ko natupad lahat ng mga pangarap ko. Pero siguro may rason kung bakit ganito ako ngayon. Siguro hindi ko pa man maarok sa ngayon, Mama Mia. Pero sadyang ito talaga siguro ang naging kapalaran ko at wala nang iba. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong kwento ko. Nawa ay nagustuhan nyo ang naging kwento ng pagmamahalan namin ni Cardo. Hindi man ito naging happy ending katulad ng inaasahan nyo. Sana ay nakapagbahagi rin ito ng mga magagandang aral para sa iba. Sana po dumating ang panahon na hindi na magiging basihan ang estado ng buhay, ang estado ng pamumuhay ng bawat tao para pagbawalan silang magmahalan. Sana po dumating ang panahon na lahat ng nagmamahalan ay magiging masaya sa piling ng mga minamahal nila. Maraming salamat. At to Cardo, hangad ko ang kaligayahan mo. Kung nalalaman mo man ngayon na storya natin ang umeere, ngayong oras na ito at kung naririnig mo man ito, sana dumating ang punto na maamin ko na sa iyo at sa anak natin ang tungkol sa ating tatlo. Nagpapasalamat at gumagalang, Sam. Napakasakit ng naging kwento niyong dalawa ni Cardo, Sam, pero
Sadya nga sigurong hindi kayo nilaan para sa isa't isa. Masaya ako dahil pinili mong panindigan ang pamilya na meron ka ngayon. Naway tuloy-tuloy na yan. Naway piliin mo rin na maging masaya. Naniniwala naman ako na sa katagal-tagalan ng panahon ay natututunan din ang pag-ibig, lalo na kung bibitawan mo na ang una mong minahal. Naniniwala kasi ako kaya hindi natin natuturuan ang puso nating magmahal ng iba ay dahil hindi natin binibitawan sa ating mga puso't damdamin yung mga taong minahal natin at yung mga taong kasama nating bumuo ng mga panaginip at mga pangarap sa hinaharap. Naway may natutunan kayo sa naging kwento ni Sam. Naway sa mga magulang din, sana bago nyo husgahan ang mga pinili ng inyong mga anak na mahalin, sana'y kilalanin nyo muna. Alam ko na wala naman kayong ibang hinahangad kundi ang kabutihan ng inyong mga anak. Pero bukod sa kabutihan, naway hangarin nyo rin ang kaligayahan at tunay na kasiyahan ng inyong mga anak. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwento, alam nyo na ang drill. Like and then share this video. Click the subscribe button, click the notification bell para lagi ka pong updated sa bawat video na ating i-upload. At syempre, kung meron po kayong sarili nyong kwento ng buhay na nakaka-inspire, nakakainis, o di kaya naman ay nakakapagbigay ng leksyon sa iba, please wag po kayong mag-hesitate. Email lamang po kayo mamamiyacdo0317@gmail.com. Wag na wag nyo rin kakalimutan na pwedeng-pwede po na imukbang nyo po yung iba nating mga kwento. Halos 400 na po ang ating mga kwento na nandito sa ating channel. Please click Mama Mia CDO below. Click videos, click playlist dahil marami pa po yan. Lalo na kung bago ka pa pong subscriber at kung bago ka pa pong tumatambay dito sa ating channel. Maraming salamat po ulit. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Enjoy your Wednesday at magandang araw sa inyong lahat.